Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dula. Love and Memories. Galit na galit ako kay Aldi dahil sa nalaman ko na ipinagkakalat nila sa lugar nila na may relasyon na kami at atat na atat daw ako na magkanobyo. Gusto ko siyang sampalin, kaya lang pinayuhan ako ng aking kaibigan. Baka may naninira kay Aldi at naiinggit, kaya dapat muna ay kausapin ko siya at huwag kong husgahan. Kaya nang dumalaw sa akin si Noel, kahit wala akong nararamdaman sa kanya, tinanggap ko ang kanyang pag-ibig. Alam mo, Margie, napakasaya ko ngayon. At maswerte ako dahil sinagot mo na ako. Sana hindi ka magbago sa akin. Napakasaya niya, pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Margie, pwede bang mahalikan kita para mas lalong kong maramdaman yung pagmamahal mo sa akin? Ha? Ay, Kwan, wag Noel. Nakakahiya. At baka isipin mo na isa akong guro. Baka may makakita sa atin. Masira pa ang aking karangalan. Pakiusap lang. Isa lang naman, oh. Sige na. Kinalulungkot ko. Talagang hindi pwede. Sa ibang araw na lang, sigurado na walang makakakita sa atin. Ang mabuti pa isarado natin ang bintana. Ha? Para walang makakita sa gagawin natin. Pag isinara ko, mas lalong manghinalang mga kapitbahay na may masamang ginagawa tayo. Kaya wag muna. Sige, di bali na. Ang importante, tinanggap mo ng pag-ibig ko sa'yo. At ngayon, makakatulong na siguro ko ng bimbing sa gabi nito. Dahil sinagot mo na ako, Margie. Salamat. Aba, Margie, masaya si Noel. At parang nanalo sa luto ha. Bakit? Ano ba ang nangyari? Kwan po, inay. Sinagot ko na siya para hindi na pupunta dito ang Aldi na yon dahil naiinis ako sa kanya. Anak, baka naman sinagot mo lang para masaktan mo ang Aldin na yon dahil sa ginawa niya. Hindi po, inay. Talagang gusto ko po si Noel dahil matyaga siya. At nakita naman ninyo na lagi akong sinusundo at inihahatid sa school namin. Pero, hindi ba naman nahalata na may pagkabayabang siya at parang wala siyang respeto sa itay mo? Hindi gaya ni Alden na alam niyang makisama at hindi raw madamot. Ha? Ganun ba, inay? Hayaan nyo. Pagsasabihan ko siya. Hindi naman pwede na hindi niya kayo bigyan ng respeto dahil kayo ang mga magulang ko na pinagkakautangan ko ng aking buhay. Oo naman, anak. At hindi mo kami pinababayaan ng itay mo. Ikaw na ngayon ang sumusuporta sa amin ng itay mo. Dapat lang, inay. Dahil ginawa naman ninyo ni itay ang inyong tungkulin sa akin. Pinagtapos niyo ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo para sa aking magandang kinabukasan at hindi ako maghirap sa buhay ko. Ay, siyempre naman, anak. Dahil ang iniisip namin ay sino ang tutulong sa amin kung matanda na kami at hindi na kami makapagtrabaho ng itay mo. Kaya pinatapos ka namin sa kolehiyo para hindi ka mahirapan
sa paghanap ng trabaho. At pati kami ay nakikinabang sa iyo. Kaya ano bang sasabihin mo sa akin, Dorang? Parang importante yata yan ah. Oo, Temyong. At sigurado na malulungkot ka dahil yung manok mo ay natalo. Ang ibig mong sabihin hindi naman ako nagsasabong eh. Anong matatalo sa akin na manok? Ay, ang ibig kong sabihin ay yung gusto mong maging manugang ay hindi na pwede dahil may sinagot na si Margie. Yung si Noel, yung may kaya pero maramot ka mo. Bakit hindi mo pinagsabihan niyang anak mo? Nang gusto natin na maging manugang niya si Alden dahil mabait at hindi mayabang. May respeto pa siya sa atin. Hindi naman pwede na tayo ang pumili na kanya magiging nobyo. Ano ka ba naman, Temyong? Pagka hindi niya gusto, anong magagawa natin? Pero may pag-asa pa. Magnobyo lang sila. Ay kaya pa natin na pagsabihan yung anak natin. Hindi maganda yung ugali ng Noel na yon. Baka lait-laitin niya lang yung anak natin kung sakali. Dahil mahirap lang ang buhay natin. Ay, bakit nila lalaitin? Isang guro naman ang anak natin Kaya huwag nilang apihin si Margie at maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabuti at break time natin. Makakapag-usap tayo. Oh, ano na? Ano nang balita sa mga nanliligaw sa'yo? Alam mo, friend, sinagot ko na si Noel para hindi na pupunta sa bahay si Alden. Teka, totoo ba yan? Na yung si Noel ang sinagot mo? Bakit? Mahal mo ba siya? Namahal mo siya? Naku, baka gumaganti ka lang sa narinig mong chismis na sinabing galing kay Alden. Pero alam mo, napag-isip-isip ko, hindi kayang gawin ni Alden yun eh. Dahil wala ka namang masamang ipinakita sa kanya, hindi ba? Yan na nga ang problema, friend Naaawa lang ako kay Noel sa totoo lang dahil sa ginawa niya para sa akin. Paano yan? Nalaman niya na hindi mo mahal. Oh, anong mangyayari? Di malaking gulo yan. Saka ko naisipan yan, friend. Ang importante, friend, lumayo na yung Alden na yun sa akin at wag nang magpapakita. Aba, friend, timbangin mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Baka magsisi ka sa bandang huli kung magkamali ka ng pinili. Saka ko naisipin yan, friend. At madali lang siguro na gumawa ng dahilan para maiwasan ko si Noel. Ewan ko sa'yo, friend. Basta nandito lang ako pag kailangan mo ang tulong ko. At magpapagaan sa iyong problema. Sunod-sunod ang aming misyon. Kaya hindi ko na naman madalaw si Margie. Ano na kaya ang sasabihin niya sa akin? Baka akala niya may iba na akong nililigawan. Pero ipapaliwanag ko sa kanya ang mga dahilan. Sana maintindihan niya ako. Alam ko na may pagtingin din siya sa akin. Pero nag-iingat siya. Baka pintasan ng mga tao. Dahil isa siyang guro. Talagang maswerte ako pag ako ang kanyang sasagutin. Sana wala pa siyang nobyo. Pagbalik ko sa kanilang lugar,
Pagbalik ko sa kanilang lugar, hintayin mo ako, Margie. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ikaw lang. Dako, Tebyong, nandyan ka na naman sa harap ng kalsada. Alam ko, may hinihintay ka, no? Huwag mo nang tanong eh. At alam mo naman kung sino ang gusto kong makita. Eh kung bakit naman kasi hindi pa siya dumalaw dito kay Margie para malaman natin. Kung totoo yung paninira niya sa kanya. Ay, bakit ka ba nakikialam sa buhay niya? Dapat siya ang lumutas na ganoong pangyayari na may ikinakalat na chismes. Sa tingin ko naman hindi ako naniniwala na magagawa niya yon. Dahil nasa misyon siya palagay, kaya hindi niya magagawa yon, nasiraan ang anak natin. Hintay na lang ang kanyang paliwanag. Hindi yung ikaw ang nagsasabi na hindi niya magagawa yon. Kinakampihan mo pa siya. Dahil wala man akong nakikita na masama yung ugali niya. Mabait ang taong yun, matino. Kaya wala akong makita para sige. husgahan siya. Kung yan ang alam mo, di ikaw ang bahala. Pero sigurado na magtatampo sa iyo ang anak natin. Ako na lang ang bahalang kumausap sa kanya para malaman ko kung totoo yung ipinagkakalat niyang balita na siya nga talaga yung nagsabi ng chismis na yan. At alam ko, na hindi totoo yun. Hayaan mo lang ako rito. Dahil nag-iisip ako para kausapin si Margie tungkol sa relasyon nila ni Noel. Aling Luding, pabili po ng shampoo. Yung dating binibili ko ho, ha? Sige. Sandali lang. Aling Luding, pabili po ng alak, yung long neck po. Sandali lang, iho. Kukuha lang ako. Oh, ito yung shampoo mo. Alden, ikaw pala? Nagbakasyon ka ba? Kailan ka pa dumating? Oo. Kagabi lang ako dumating. At dadalawin ko si Margie mamayang gabi. Ha? Dadalawin mo siya? Ay naku, Alden. Huwag kang pumunta sa bahay nila. Delikado ka kay Margie. Ano? Bakit ganyan ang sinabi mo, Madam Shoni? Anong ibig sabihin yan? Dapat ko siyang makausap para malinawan ang sinasabi mo. Alam mo, Alden, mainit ang ulo ni Margie sa'yo. At isa pa, may nobyo na ang kaibigan ko. Ano? Bakit mainit ang ulo niya sa akin? Ano bang kasalanan ko? At sino ba ang sinasabi mong nobyo niya? Sino? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Abay, yung mga alaga nating manok, doon dumarami na. Abay, pwede nang ibenta mga yan. Oo nga, Tebyong. Mabuti yung naisipan mo para mabawasan at makabili tayo ng pangangailangan natin dito sa bahay. Aling Dorang, Mang Temyong. Pwede po bang pumunta dyan sa inyo? Si Alden yun Teka't sasalubungin ko.
para makausap kong taong niya. Dito, Alden, halika rito. May pag-uusapan tayo. Magandang araw po sa inyo, Mang Temyong. Ganon din sa'yo. Mabuti naman at nagpunta ka rito, Alden. May importante lang tayong pag-uusapan. Teka, may dala ka yatang alak. Lungnig pa. Kukuha muna ako ng baso, ha? Opo, Mang Temyong. Kaya lang, may gusto po sana akong malinawan sa inyo. Ha? Ano yun? Sige, sabihin mo kaagad para masimulan na natin ang pag-inom ng alak at makapagkwentuhan. Totoo po bang mainit ang ulo ni Margie sa akin? At may nobyo na ba siya, Mang Temyong? Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Ha? Sige. Buksan mo na yung dala mong alak. At saka ko sasagutin yung tanong mo sa akin. Kaya po ako pumunta agad dito para linawin ang sinabi ng kaibigan ni Margie. Nakita ko siya doon sa may tindahan. Ano po bang dahilan? Bakit galit si Margie sa akin? Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang lahat para maipaliwanag mo naman yung panig mo para malaman ni Margie kung ano talaga ang totoo. Pwede ba, Tebyo? Paalisin mo na si Alden para hindi siya makita ni Margie. Huwag po kayong mag-alala. Sasabihin ko na wala po akong kasalanan sa sinabing hinala na may ikinalat akong chismis. Hindi ko po magagawa kay Margie yon, Aling Dorang. Kailangan na umalis ka muna bago makauwi si Margie. Baka kung ano pa ang gawin niya sa iyo. Teka muna, Donang. Bakit mo siya paalisin? Kaya nga nagpunta rito yan para linawin ng lahat na mali yung hinala natin, na siya yung nagtitismis. Paano kami magpagkikwentuhan yan kung paalisin mo na yan? Ay, bahala kayo kung saan niyo gustong umidom. Basta ayaw ko na madatnan ni Margie si Alden. Sige na, pumunta na kayo sa gusto niyong pag-inuman. Huwag lang dito sa bahay. Sige na nga. Alden, halika muna doon sa kubo namin sa likod ng bahay, ha? Huwag ka mag-alala. Ako na ang kakausap kay Margie. At sasabihin ko na wala ka talagang kasalanan. Opo, Mang Temyong. Wala po akong alam sa ibinibintang nilang ako ang nagpakalat ng chismis. Hindi ko po magagawa yon. Hindi po, Mang Temyong. Alam mo, friend, pumunta pala sa bahay si Alden. Yun ang sabi ni Inay. Ang ibig mong sabihin? Nagpakita doon para dumalaw sa'yo? Oo, pero sinabihan ni Inay na umalis na para hindi ko daw madatnan. Alam mo, talagang sasampalin ko ang lalaking yun eh. Dahil hindi pa nawawala ang sama ng loob ko sa kanya. Pero nagpaliwanag daw na wala siyang alam. Ay, teka, mabuti pa. Babayaran ko na ang in-order natin para makabalik na tayo doon sa room natin. Sige, hintayin na lang kita dito. Ano kaya? Magpakita rin sa'yo at kausapin ka? Ay nako, sana wag siyang magpakita sa akin. Talagang naiinis ako sa kanya. Lalo na pag nakita ko ang kanyang pagmumukha. Hey! Baka kung ano pang magawa ko. Sandali lang ha. Diyan ka lang. Margie, huwag mo nang bayaran. Tapos ko nang binayaran ng order ninyo. Ha? Ikaw?
Margie! Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun na pananampal ni Margie kay Alden? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.